to my channel. I'm your mom, si DJ. And ngayon nga po, thank you po ako sa lahat po ng nanood ng aking videos po noon. So, kakaumpisa ko lang ulit mag-vlog ng ganito na nagsasalita talaga in front of camera. So, masaya lang po ako na nakaya ko na siyang gawin. So, ngayon po, mag-update po ako mga mommy, especially po sa mga sumusubaybay nito. Nagsimula na nga po ang aking 37 weeks, kaya naman talagang nandun na lang din yung preparations ko sa mga dapat kong gawing exercise, paglalakad, syempre yung mga kinakain ko. Kasi isa daw yun sa talagang makaka-help sa atin sa ating labor and delivery. So marami naman akong napanood na talagang napaka-effective ng mga ganitong gawain. Kaya naman nagsimula na ako. Syempre mas okay sa akin na full term na si baby bago ko simulan yung mga ganong gawain. So, pero before, dito naman sa paglalakad sa bahay, nagagawa ko naman na siya. Kaya talagang, nandun ngayon yung dadagdagan ko pa siya para mas mapadali yung aking labor and delivery. At ngayon ngang umaga, ipapakita ko sa inyo yung mga exercise na ginagawa ko. And then, yun nga, maglalakad kami ni husband. So, magpapatagtag ako. So, maglalakad kami malapit doon sa schools ko. So, syempre, lalabas tayo. Kailangan natin na face mask. Ayan. So, wala naman masyadong mga tao doon. Kaya, okay naman maglakad-lakad doon. So, watch natin to. And may mga kamami, may kasama akong pogi. Sasama ako maglakad-lakad. Tingnan natin kung gaano kalapit yung lalakarin namin. Yeah, start kami maglakad. Yeah, lakad-lakad kami. So, mga 10 times daw namin itong lalakarin. Pero actually, nung bata kami, araw-araw ko itong nilalakad eh. Sa school, papunta sa aming school. Yan, buti na lang meron akong poging kasama. Lakad-lakad. Hingal! Bawi na. Hingal. Magtatatlong oras. Maglalakad ulit kami mamayang hapon. Thank you. Thank you sa ano ba yun? Ano ba yung kinain natin, baby? Balpua. Tsaka buko juice. Hi mga mamshi! At ito na nga, ipapakita ko po sa inyo yung mga exercise na ginagawa ko. Meron akong dalawang klaseng ginagawa. Una, yung pagre-relax ng ating katawan, well standing position, and then going down. Bibend natin yung ating knees, tapos uupo tayo ng relaxation, and then with tamang paghinga. Yun, marerelax natin ang ating katawan and ating body posture. Ganun din naman yung pelvic floor natin. Isa yun sa makaka-help. At yung pangalawang exercise is yung squat. Ganito po siya mga mami. Papakita ko na po. Tatayo muna ako. Ganito. Ayan, malaki na po yung aking tiyan. Ayan. So, tatayo muna tayo ng maigi. Ayan, hinga ng malalim. Breathe and inhale, exhale. And then, we'll try to bend our knees. Yan, bend natin yung knees natin. And then, try this position na ganito siya mga momshi. Yan. Then, relax natin yung hands natin. And hinga ng malalim. Ganito po. Basta relax po tayo sa ganitong position. And then po, try this position na ganito po siya. Yan. Pag meron tayong na-feel na pressure sa ating pelvic area, okay, rest lang po tayo ng konti. Yan. And then, hinga ng malalim. Kailangan po magkadikit po itong ating paa.
this position. So, ayan. Ayan, nagka-create po siya ng pawis kung matagal talaga natin siyang gagawin. So, pag medyo hindi po tayo komportable, hawak lang po tayo dito, ganyan. Ayan. Tapos hinga ng malalim. Ganyan. And then, pahinga lang po ulit. Pag medyo nangalit na. Hanggang sa kaya natin, pwede natin ipagpatuloy kasi nakakatulong to sa ating pelvic muscles. Ayan. So, nagkikreate talaga siya ng stretch eh. Konting stretch sa ating back and then dito sa ating muscle area. Ayan na. So, samahan natin ang konting stretch ng ating hands. Ayan. So, pag napagod kasi medyo may pressure sa back eh. Pwede ulit pahinga lang ulit. Ayan. Ayan po mga mami ah. Ayan ang aking ginagawa. Talagang gusto ko na siyang gawin para mas bumaba pa si baby. At ready sa aking panganganak na labor and delivery. So again, yung ipapakita ko naman na next is, wait. Pagod. Yung squat. Mga mamshi, yun nga. Squat naman po yung papakita ko. Ito po, ganito. Oops. Ito po yung isang exercise pa na ginagawa ko, yung squat. Yan, ganyan natin paan natin, and then hawak dito. Bibilang tayo ng 1. Ganyan muna. Mamaya na natin siya ibababa ng sobra. 2, 3, hanggang kaya mong ibaba. 4, 6, kaya pa ba ibaba? Medyo nakakangawit talaga siya sa bandang tuhod. 7, 8, 9, 10. Hinga muna ng malalim. Basta yan, ganyan. Kung kaya mo pang gawin, tuloy mo lang. Pero kung medyo nahihirapan ka, we can use the chair. Naman ganito. Mas bababaan pa natin. So, ang laki ng chunk po. Ayan, ganito. 1, hanggang babangba. 2, 2. 3. Para kasi may chair, para makamove tayo hanggang pababa. Pero syempre, kung may kasama ka, pwede kang magpa-help kasi pag sobrang baba, mahirap umangat. Basta hanggang kayang gawin. Medyo nahirapan ako. So, rest muna. Ayan, mga mamshi, yan po ang aking ginagawa. Mga mamshi, medyo hiningal ako sa ginawa ko exercise. So, yun nga, ayan ang aking mga ginagawa na talagang makaka-help sa ating pagpawisan and ma-stretch yung mga muscles natin sa ating tiyan, sa ating pelvic floor area. Ayan, makakatulong raw talaga yan. So, based po sa aking ginawa, malalaman natin sa mga susunod kong vlog kung napaka-effective nito. Pero for sure, napaka-effective nito. Kaya naman huli yung kumakain ako ng mga pagkain na talagang makaka-help sa labor and delivery. Ayan, medyo hiningal talaga ako. Hinga muna. Ayan, mga momshi. And then,
Sa next check-up ko is 37 and 6 days na ako. So, yun, alamin natin kung ano, kung may CM na ba or may need pa sa akin ipagawa si Doc na mas makaka-help pa. Kaya maraming salamat po ha. Watch nyo lang po yung aking next video. Thank you po. Like and subscribe po for more videos updated and subscribe po kayo mga mami. Thank you. Hiningal talaga. Bye! Hey mga mamshi! Ayun na nga, kanina nakita niyo po kung paano po kami naglakad. Umaga pa lang, ginising na ako kasi sabi ko maglalakad kami. Which is, yung nilakad namin is banda dun sa papuntang school ko nung elementary and high school. Wala naman kasi masyadong mga dumadaan doon. So, okay lang siya na maglakad-lakad doon. Tapos, mga 3 hours din kami naglakad. Tapos, may nadaanan kaming kainan, which is, kumain ako ng konti. Tapos, nagbuko juice ako doon. So, yun. Hanggang sa yung pawis na pawis ako, nag-take din ako ng blood sugar ko bago kumain. Napaka-good niya kasi mababa yung pagka-take ko from walang kain ng gabi. Tapos, nung umaga, ayun nga, kumain ako ng konti and then nagbuko juice. Tapos yun, maya-maya pahinga, tapos lakad na naman ulit kami. So, ang sarap ng feeling na nakapaglakad ako na kasama ko si husband. So, siya din talaga yung porsigido na makapag-exercise ako. Yun nga. And after nung pag-uwi sa bahay, pahinga ng konti. And then, nagtitingin na rin ako ng mga exercises na dapat kong gawin. Yung squat, ma-search naman natin yan eh. Maraming pwedeng gawing exercise. Basta yung comfortable kang gawin yung exercise na yun. At, ginawa ko lang yan dahil alam ko na exact full term na ako. So, guys, pasensya na. Medyo nasa tabi tayo ng kalsada kasi andito ako ngayon sa aking little tindahan. Kaya maiba naman yung venue natin. So, may konting ingay sa labas. So, ayan, kasi isa sa aking libangan dito sa bahay is yung meron akong little tindahan ng beauty products and then school supplies and accessories. Yun yung nagkagawian ko. So, balik-balik sa bahay. Diyan lang naman yung bahay sa likod. And then dito, ayan na yung exercise ko sa araw-araw plus yung mga gawaing bahay. So, yun nga, ang kagandahan. Wala naman akong nakitang mga manas-manas sa paa ko. Kasi talagang panay kilos-kilos din ako. And yun, sinusunod ko talaga yung mga bilin sa akin ng aking OB. So, yun na nga. Another tip pa na ibabahagi ko is syempre ngayong full term na ako, 37 weeks and 3 days, talagang meron pang mga paraan na mag-o-open yung service natin pag kinain natin yung food na to. So, marami na ako napapanood na talagang ginagawa yung ganito. So, ako din, kakain ako ng pineapple. Pero nag-take na rin ako ng pineapple juice. Nag-start na rin ako noon. Tapos, eto nga, na talagang makaka-help raw ito. And, talagang naman tayo, naghahanap tayo ng paraan eh. Kung paano tayo, kung paano makakatulong sa katawan natin yung mga kakainin natin, diba? So, yan nga yung pineapple. Tapos, bukas na umaga, susubukan ko din yung sa labat. Gagawa ko ng luya na ilalaga ko siya tapos iinumin ko. Kasi nga, para sa akin, mas okay na gawin ko tong mga to na full term na si baby. At yun nga, anytime, pag sumakit talaga siya, pwede na. Ayun lang. Tapos, ano pa ba? Mag-iisip pa ako ng ano pang pwede kong i-additional dito sa mga tips na ginawa ko para sa mabilisan na araw. And yun, para experiment ko sa self ko to na makita ko yung effect ng ginawa ko. Yun lang mga mami, thank you. Kakain na ako ng pineapple. Ubusin ko to.